Nasanay ho tayo na kung minsan ang Manila ho, the national government, the center, the seat of the government, nandito ho sa Metro Manila, sa National Capital Region. Kaya ho tayo, nasanay ho na kung minsan nilalait ho natin pag sinabing galing PROMD, galing probinsya. Niloloko, ginagancho ng iba, kung hindi man, nilalait, small time thinking, parang small, ini-small ang mga taga-probinsya. Dito ho sa situations, magbabago ho yan kasi yun hong thinking ng mga taga-Imperial Manila, yun ho mga talagang fashionistang Manila, on the go ng mga Manilenyo, will learn to adapt to the situation. Yung presidente ho natin, papasok, taga Davao, mas gusto niya nandoon. Ayun. Kaya hindi niya madala dito, hindi magkikita. Kaya yung mga malalakit, mga big time ng mga tao, kung sino mga talpulanong Estas, Judas, Barabas, nandoon ngayon. Rubbing elbows. Nakikipagsikuhan, you know. Oy, tabi-tabi lang dyan kasi baka masiko kayo. Okay, mag-aaway out. Kung magsuntukan, ha. Pila. Get a number. Pag tinawag yung number mo sa iyo yun, wag kayo maglukuhan sa mga numbers. Yung number 6, hindi number 9. Yung number 9, babalik din gagawin number 6. Biro lang ho yan. All I was saying, mga kapatid, ganun ho talaga pag sa sitwasyon ho ngayon. Alam nyo, dami agad ng babati rito. Yung mga nakikinig ho, nanonood ho sa atin, nagpapadala ho ng mga videos sa short clip. Pwede ho bang pakita natin mamaya ng konti? Give me a signal, technician. My staff there sa Bitag, yung iba kasi nagpapadala ho ng mga pictures saying na, papakita ho namin kasi ako nagsasabi, saan man kayo naroroon, tell us, give us something na kayo kung ano hong ginagamit nyo. So mamaya ng konti, papakita ho natin mga bossing, ano? We appreciate yung sinasabi interactivity ho ng sinasabing programa ho natin. We want to make sure that we're connecting with you, we're bonding with you. Habang kayo ho'y nakikinig sa amin, kami naman ho'y pinakikinggan namin kayo. And a lot of times we will learn more doon sa mga sumusubaybay sa amin kasi, as we say, market-driven. Alam niyo market-driven? Kami ho'y alam ho namin yung demographics, yung mga nakikinig ho sa atin, sumusubaybay ho sa atin. Di pa po na download. Okay. Balik mo sa dati. Signal lang naman, hand signal, mamaya ng konti. Sige. Sabi ho nitong si Marilyn, alas na, tama, nangunguna po kayo sa balita. Hindi naman ako tagapagbalita. Sumasabay tayo sa balita, pero beyond the news, sinasabi ho nating analysis. Pag nag-analisa ho tayo sa mga kaganapan and we read, we analyze what's going on. Hindi ho ganun kadali. Solo Rider. Sabi niyo, good morning every day, always tune in po. Mabuhay po kayo. Si Asiber, BJ Ramboyong. Lagi daw po sila nakikinig ho sa atin. Pabati naman po si Rolly Ramboyong. Dito sa Qatar ho sila. Leighton, Qatar. Youngest Muyat. Morning, sir, man. OFW po ako dito sa Hong Kong. More power, sir. Nakikinig. Real time ho to. Nagpapadala ho sila sa atin. Lalo ho akong ginaganahan kapag nagpapadala ho yung mga OFW natin there. They're in touch. Sabi ho nila, Sir Ben, kami ho'y talagang parang hindi kami umalis ng Maynila kapag kami nakikinig sa iyo. And we enjoy everything that you do. Thank you so much. And sisikapin ho natin na talagang parang hindi kayo lumabas ng bansa. Kami ho'y nandyan parang dikit sa puso ninyo na parang nandito lang kayo sa Maynila habang pinanunood ho kami sa pamamagitan ho ng aming website. If not, sumusubaybay ho sa atin sa YouTube. That's the very reason kung bakit may programang Bitag Live. From Hong Kong, thank you, good morning. Singapore, sabi ho ni Lefel Uy, pareha. Morning, Sir Ben. Lagi po namin sinusubaybayan Bitag Live. Singapore daw ho siya. Thank you. And, kumusta naman po yung kapatid natin sa Singapore na si Ivik? Kinukumusta niya. Lagi po tinatanong kung si Bongbong Marcos na daw pang vice. At the rate things are going, lamang pa rin ho si Robredo. And sabi lang ng comment like, two of you shut up and just wait. Yun ang sinabi. So make sure, mag-antay lang ho. Make no mistake about it. Mas maganda ho kasi sila ay parehong susunod at tatahimik muna. Kapag hindi, bahala na kayo. Si Ana Carmela Loraes Andales, panahon naman ng prutas na balingbing sa Davao. Hindi.
Hindi naman balimbing specialty sa Davao, di ba? Durian, mga marang, at kung mga suha dyan, bakit naman balimbing? Sa Maynila lang yung mga balimbing, dami rito eh. Makikita niyo yung hugis na mga mukhang balimbing eh. From Hong Kong, Lin Sky, good morning, sabi ho niya. Sige, binabati ho natin sila. Alam niyo kasi, a lot of people would send in their messages para mabasa. And we appreciate what you're doing. Kaya kung ganun nakikinig ho sa amin, para sabihin, ano ba yan si Ben Tulfo, batian? No, we're just appreciating yung ginagawa ho nila. Kami ho'y na-appreciate ho namin ginagawa niyo. So, understand na kung minsan nalulumbay ho yung mga nasa ibaing dagat. Kaya intindihin ho natin sila. We have to take care of them also. Kayo mga taga Manila sa Pilipinas, don't worry, you see me a lot. Si Rosemary Perez, after election lang po ako tumututok dito. I became regular viewer now. Thank you, Mr. Ben Tulfo. I'm learning a lot. Thank you too. Ang isa naman dito, si Trillones. Nananahimik na yung tao. O hayaan na muna natin. Pakibating asawa ko, idol po Mandawi Cebu, si Jean, anak ko ni Gino. Pagkatapos ang dami ho rito, ano? John Paul Leopoldo, morning sir. Kompleto na naman ang araw ko sa mga analysis po ninyo. More power sa radio station po, Radio 5, 92.3 News FM. That's where we are. Kami ho'y napapakinggan doon sa mga probinsya at syudad na kung saan binabanggit ho natin sa pamamagitan ng mga Radio 5 sa Davao, Cagayan, General Santos City, Bacolod, Cebu, and Manila. And of course, dyan ho sa mga estasyon ho ng itong signal cable. Signal cable, ang ganda ng signal. Signal cable ho. Channel 1 ho kami, nangunguna. Okay, Hong Kong again. Julie Fragata, happy Wednesday, idol. Thank you. Okay, let's begin. 22 after 10. Mga bossing, eto ho lagi mga sinasabi ho ng mga eksperto. Sinabi ho natin nandito ng Monday. Today is Tuesday. You know, a lot of people think na, ano ba yan? Masyadong localized naman yung pangpananaw nitong si Duterte. Sabi ho ng may mga sa akademya. Ito naman sa akademya, ewan natin kung talagang sila'y sinet up lang ng mga media people na ini-interview pagkatapos kinakat lang at ginagawa lang yung pambuisit o di kaya basta mga kontra lang na parang hindi ho ba sinabi natin yung mga nasa akademya, mga dean kunyari dyan, mga universidad? Malay nyo, baka naman may sinabi yun na kunting sa palagay ko, maaring maglay ako, maaring ganito. Inedit na ho yan kasi nilagay agad na hindi pa pwede yan, small town, localized, balansehin ho natin, ano? Kaya kayo mga resource person, kapag lumapit sa inyo mga kapatid namin sa industriya, sa media, bago kayo i-set up ng mga putok sa buhong ilan sa kanila at hindi ho natin nilalahat, hindi ho kasamang Radyo 5, hindi ho kasamang TV5 dyan. Sa iba, I don't know, ask them. Meron ho kasing iba, gusto ho nilang kumuha ng sound bites na using the resource person na magsalita kontra or di kaya aayunan sila sa mga scripted na tanong. Scripted yung tanong nila na gusto nilang makuha yung kinahinatnan, yung gusto nilang marinig doon sa kasagutan sa kanilang eng-eng na tanong. You understand? You ask stupid question, you deserve stupid answer. You ask tricky question, I think you need to answer tricky as well. You ask quality question, then you deserve quality answer. So your question, stimulus and response. Ito'y advice ho ni Bitag sa mga resource person, whether you're in the medical field, whether you're in the academe, whether you are businessman or whatever field, larangan ho na kung saan ikay sabihin na ho natin, magaling dyan sa larangan mo, mag-iingat ho kayo sa mga kuminsan malisyosong mga media people, lalo-lalo ng mga malalaking dyaryo. Sus, Mariosep kayo. Alam niyo naman ho kung sino yung mga dyaryo dyan na malalaki ng bago election, di ba? Sus, Mariosep. Kung pag-uusapan ho yung sinasabing expose, sino ho ba? We gotta rock down to Electric Avenue and take it to Inquirer. Baka magalit sa akin ng utol ko, Simon. Inquirer ho siya nagsusulat. Pero ito, trabaho lang ho to eh. Okay. So, ating ho sinasabi rito, yung mga eksperto, yung mga sabihin ho natin, political analyst, yung mga businesses, or sociologist, social scientist, call it any way you want it. Historian, pag tinanong mo sila, yung mga malisyosong media sa malalaking dyaryo,
kukunan sila ng mga sound bites, pero yung sound bites na gusto lang nila kukuha, itututugma doon sa mga leading ho nila kung paano nila sinusulat yung storya para pinapalabas, yung para bang, para lumabas na eto, attribution ang tawag ho niyan. In a world of journalism, you attributed everything that's been said by somebody in the field who you consider a resource person who is an authority. Most of the time, madali ho kasi, teorya ang kinukuha. So sa mga akademya. So the world of academe, universidad at kolehiyo. So ang dali ho kunin. Pwede ka ba? Yun naman yung mga kolokoy na pobreng mga, yung sino na ba naman ang 10 minutes to fame, sa 10 minutes na interview, wala pa kukunin yung malit na sound bites. Sisulat ngayon sa dyaryo. Lalabas na hindi small time thinking yan. Yung localized na mga local laws should not be made a national laws. Sino may sabi? Nasa akademya. Sino hong malisyoso diyan? Nananahimik yung pobreng resource person sa universidad, kolehiyo, nilapitan lang ng mga putok sa buho. Gusto nilang gumawa ng storya dahil wala ng storya eh. Alam niyo ho kasi, anything that's election-related issues, mabenta ho eh. Anything that's something to do with the news and public affairs, and anything that's something to do with governance, mabenta ho yan eh. So a lot of times, pag wala ka nang pwedeng mabanatan, wala ka nang masira, wala ka na, kahit kulay dilaw yung dyaryo mo, all of a sudden, hindi mo malaman kung anong gagawin mo, naghahanap ka ngayon. So ganun lang sila, fearless views! And fearless, ewan. Jelly, ako nagsasabi ho ako ng dito kasi, mag-iingat lang ho. I will make this, kumbaga, ito'y advice ko ho to, I'll give you tips. Kayo ho yung mga nasa nilalapitan ho ng mga, whether in medical field, businesses, whether you're expert in the field or where you are nang nilalapitan ka kasi gusto makuha ng para patibayin yung kanilang storya, yung sasabihin mo na yung magiging laman ng balita na yun. Aangguluhan nila yung such a little thing na kung minsan misquoted ka pa. Kaya kayo, pag nilapitan ho kayo ng mga nasa media, this is for all. Mag-iingat ho kayo sa mga tanong, baka kasi madenggoy kayo. Once upon a time, ako ho'y gustong biktimahin ho ng isang reporter. Hindi ho dito sa TV5. Malaki ho yan, maraming pabilog-bilog. Sabi niya ho, kasi nung una, eto ako mismo, mabuti ka mo, mabilis ho ako eh. Nilagay ko sa tamang lugar yun ho nagtanong sa akin, babaeng reporter. Kasi ho that time, binabangga ho namin si Alvin Flores, yun hong notorious na bank robbers. Yung mga midnight morning heists, ginagawa ho nila. Kami ho, we're working with the intelligence unit that time, Regional Police Intelligence Operatives Unit, na ginagamit ho namin ang programa para ilantad ho yung estilo ho ng pang-hold up, yung mga pagnanakaw ho ng bangko. Ang ginawa ho namin, mga bossing, nagalit ho yung mga putok sa buhong mga nagbanta pa ho sa amin. Ang ginawa ho namin, we decided to buy mga armored vehicles. Ang hahaba ho ng mga dala namin kasi sabi namin, kutal, matira matibay. Nagte-text ho sila sa amin. Ito, ginakwento ko lang ho. Mag-iingat ka, sabi ko, mag-iingat ka. There will be no one last man standing. Pareho tayong tumba. Sagot ko na time. Or else, I might just be the last man standing. Familiar ho ba kayo? Last man standing. Ginamit ko ho nung araw yan eh. Sinabi ko ho doon sa grupo ni Alvin Flores na nagbabanta. So ang ginawa ho nila, ginamit ho sa tuwing nagnanakaw ho sila sa mga bangko, ginanakaw yung mga ATM, nagsusuot ho sila ng t-shirt ng bitag. Kaya yung bitag t-shirt at bitag baseball cap, bawal ho sa mga mall. Nagmukha kami kayong mga suspect by associating us with them para sirain ho kami. Ngayon, ang nakita ko ng malaking network dyan na pabilog-bilog, maraming bilog, maraming kulay, sabi ng reporter, may tsura pa naman, lang tanong, sino doon sa mga tao mo? Sabi ko, excuse me, let me rephrase your question. Nandun yung isa naman, kakompetensya nila, hindi ba? Dalawa lang naman yan eh. Kapu. So, yung kapa at kapu. Hindi ko kapatid, di ba? Hindi ko sabi, sino doon sa mga tao mo? Excuse me, I think you're gonna ask me, bakit ginagamit ang bitag? Because if you say, sino, para mo sinabing, magnanakaw kami, putok sa buho ka, napahiya. Hindi ba? Kaya yung kapu na reporter, nakita niya pagkasuplado ko, dinaretso ko,
yung tanong dun sa reporter. Kasi kung ako magdidefense ako sa sarili ko, ay wala sa amin yan, di ba? Hindi kami yan. Sabihin ko, excuse me, let me paraphrase your question. I think your question is, bakit ginagamit? Yes, okay. So hindi yung sino sa amin, kundi ka ba naman, LOL, laugh out loud. So ngayon, ganyan ang estilo ng mga malalaking network. Ganyan ang estilo ng malalaking dyaryo. Be careful, especially kayo mga lalapitan ng mga resource person. You might just be a victim of their scam and their modus to use you as the resource person in authority to say something as form of analysis, and then niluluto nila, and then sometimes kumisa masasabi mo, na may scout lang ako dyan, hindi naman yung sinabi ko. In-edit nila. That's the technology of editing, taking only what they want to strengthen the story, yung story na gusto ng palabasin. In this case, ganyan ho ngayon ang sinasabi, hindi ba? Maghahanap ho sila. Ito ho yung mga story ngayon sa mga dyaryo. Let's sure na pag-aawayin ho nila. Yung pagkaupo pa lang ho ni Duterte, hindi pa nag-uumpisa si Duterte. Itong mga malikhaing putok sa buho sa malalaking dyaryo, ewan natin kung yung mga kapu, kapa, kapatid, hindi po pwede yan. Sa amin, hindi po pwede yan. Kapu, kapa, kapu, kapa. Nakapun ka na ba? Kapu. Ngayon, ang mga tanong na yan, kaya mga resource person, be intelligent enough before you open your mouth. Think first. Analyze this. Analyze the question. What is he trying to say? What's the objective? Why he's asking you the question? Kaya bago kayo sasalang magpapa-interview dyan sa mga resource person na yan, kung sino man sa mga median talpulano yan, ask first. Can we talk first? What is it that you want from me? Anong gusto mong marinig para medyo matanong ko yung mga kasagutan mo? Mga bossing, I know maraming magagalit sa akin ng mga kabaro ko sa industriya ng minamahal kong media sa pagbibigay ng tips sa inyo. Maging matalino tayo. The media people are there to make sure to tell a truth. When you suppress the truth and when you twist the truth, you're a big liar. You're lying. And that's what I always teach my people sa bitag, mga bossing. So nakikita nyo, kaya kayo mga atat na gustong ma-interview. Baka naman kayo'y minomodus na, tinatanong, pagkatapos kayo magiging laman ng balita na hindi nyo sinabi, at an unguarded moment na kapagsalita ka, hindi mo wag nang isama to, hindi na yun, yun ang sinasama. There was once a time na nandun ho kami, tignan nyo ho sa YouTube mga bossing, hanapin nyo yung kotongan sa Baywalk. Meron isang malaking, again, news television. Kami ho sa Bitag, nagtatrabaho kami to validate the complaint ng mga turista at mga estudyante ng panahon ho ng Baywalk na yan. Marami ho mga namamasyal dyan. Meron palang ordinansang panahon pa ni Kopong. Na bawal uminom na may dadala ka ng beer kahit na ibalot mo sa supot. Yung ordinansang panahon ni Kopong 60 o 70 na that time, 2006 na, ina-apply na hindi naman nakapaskil. Nobody knows that there's such an ordinance. Ginamit hong dahilan pangkotong ho ng mga pulis. Okay, here's the story. Vinalidate ho namin, nag-surveillance ho kami undercover, nagsadyang nagpahuli ho yung mga tao namin para madala sa presinto. Pagdaling sa presinto, doon daw kokotongan. So nagpositibo ho. Talagang vinalidate ho ng mga tao, talagang ginawa ho ng mga tao namin. Kunyari nag-inom, lumapit ngayon si Lespo. Sandali, may ordinansa. Sama. Noong dumating sa presinto, wala ho sila eh. Parang humihingi na ho ng lagay. Nakikita na ho. Pagkatapos, nakahiga pa sa duyan yung putok sa buhong sarhento. Humihingi, syempre, matalin din yung mga tao ng Bitag, di ba? Until nang malaman, ano ba yung bag mo? Patingin nga, baka terorista ka. Nang nakita, abay, hidden camera. Ay, nagpanik sila ngayon. So, hinuli yung mga tao namin. Madaling araw na ho yun. Gumising ako, pumunta ako ng presinto, marcha ron, to the rescue si Bitag. Basahin niyo ho yung synopsis ho ng Baywalk, kotongan sa Baywalk. Alam niyo ho ba, may lumapit na reporter, Sir Ben, pwede bang i-cover namin? Sabi ko, okay. Sige. You know what? Sabi namin, ganito kasi yan eh. Nahuli namin, napatunayan namin na yung totoong kotongan, kinukotongan yung mga turista sa pamamagitan ng sinasabing ordinansa na walang nakakaalam. So humihingi ngayon. Totoo. Kaya, ayan.
Nilusob namin ang presinto at ngayon gusto namin expose sa taong bayan. That's the story, sabi niyo. Sige, para sa iyo lang yan, ha? Kapa. Hindi wala doon sa kapu. Abay, pagdating ng balita, Ben Tulfo, umalma! Dahil mga tao na niya o nag-inuman sa Baywalk, putok sa buho to. Abay, nandoon sa kanilang, yung balita, binanat-banatan ko yung, anong kasing tunog yan? Di ba? Nakaka-relate ka ba? Anong kasing, parang ganun yung tunog. Binanat-banatan ko, sabi ko doon sa reporter, putok sa buho ka, binigay kita para share sa'yo. Sir, sorry, hindi ganun ang story. Kasi nang pumunta sa news supervisor na binago kasi gusto nila ganito. Ginawa akong storya ng barumbado, konsentidor sa mga tao ko. They are lying to their teeth and I cannot forget that. That's why lumabas ko sa YouTube namin, view it! It's time for me to tell the truth and cry to the world. You don't do that! Ako ho kasi may karapatan ho, may kakayanan akong lumaban. O kayo mga resource person, magmumukha kayong eng-eng pag hindi kayo marunong lumaban. So take it from me. Alright? Magbabalik ko kami, stand by. Ang dami pa rin ho talaga yung mga sinasabing post-election analysis ho ng mga iba. Di ba? O di kaya yung mga you still can't get over doon ho sa mga dating gawe. Doon ho sa mga palayas na may paparating. Ang problema, bantayan nyo ho, wag na yung mga lalayas. Kasi ang lalayas, mawawala na ho yan. Bantayan yung parating. Sabi nga ho natin, madali ho magbenta ng isang produkto. Pag ang produktong nabili na, kinakailangan ng serbisyo dyan. Hindi consumer item yung sinasabi natin. Halimbawa, bumili ka ng bahay, bumili ka ng sasakyan. Naturalmente, kailangan mo ng after-sales service para ma-maintain na yung sinasabing sasakyan o bahay o anumang produkto na kinakailangan may maintenance. Pag masama ho yung after-sales service, dyan ho nabubwisit yung tao. Ngayon, ihambing ho natin sa gobyerno. Madali hong manghalal na mangako sa iyo kung sino man talpularong Estas, Judas, Barabas, anumang partido, sino mang individual. Ang bandang dulo kasi, paano mo yun sinasabing after-sales service na ibenta mo ng sarili mo? Nandyan ka na. Now the time comes, the work begins. Yun ang bantayan natin. Ang point ho natin dito mga bossing, wag ho naman tayo na hindi pa ho nakakaupo yung tao si Digong. Marami na kayong kyaw-kyaw. Di ho ba nakakabwisit? Ngayon, hindi ho tayo nakakabwisit. Meron bang sinasabing ethics na lang? Have the decency and the courtesy and respect. The guy hasn't even sat down yet. And I'm not Digong, I'm not the Digong spokesperson. Ako ho, tinuturo ko rin ho sa mga tao namin sa Bitag, have the decency, courtesy, and respect. And get respected as well. And I'll treat you decent. And they'll give back the courtesy because you know the decency, courtesy, and respect, DCR. May mga ibang tao, hindi pa nakakaupo, salita na kayo, mga putok sa buho kayo eh. Malalaking dyaryo pa naman kayo. Yung iba sa inyo, pinakikita nyo na, make upan nyo na yung dati na kinokontra, ginagawa nyo yung loko-loko. Pinalabas ninyo parang yung ganito, puro pati mga bata ginamit at sabihin nyo, hindi naman kami, karapatan namin hindi naman namin pinipili, basta't palabas na ads yan. Nek-nek nyo. Sip-sip! Well, I'm saying here mga bossing, marami hong ganyan sa media. Hindi lamang ako nagsasite ako ng example without mentioning name. I got the balls as big as baseball bat balls to say this. Diretso ako magsalita. I will always be Ben Tulfo who no matter who's the president. Because I'll speak the truth. If I don't speak the truth anymore, if I refuse to say the truth because truth hurts, then I'm suppressing the truth and I'm lying to you. I've always thought that to my people. Lagi kong pinalaala yung mga tao ko. Ganyan. Kaya dito ho sa atin, marami ho kasi nagsasalita. Have the decency, courtesy and respect. Not to say anything na hindi pa nakakapo yung tao. Hindi pa nga lumalayos yung isa sa Malacanang. Tapos salita na kayo. Ang dami ho kasi mga armchair general expert na right away. Small town thinking yan! You know, hindi pa pwede yan. Pamprobinsya lang yan. Laki-laki ng Maynila. Anong ibig niyo sabihin?
So hindi ubra kung ano man yung magagandang mga bagay na ginawa mo. At least you started with something as a reference point. Then no reference at all. Gusto niyo bang humalal ng presidente na wala man lang ka experience, wala man lang executive or being an executive or a small town or even a small company naging executive siya? Doesn't know anything about management, doesn't know anything about governance, doesn't know anything about leadership. See, the problem with some critics, they say things, many things, and that's basically nakikita natin ngayon sa Davao. They're saying a lot of things. So this guy hasn't even, wala pa nga, hindi pa nakakaupo eh. Excuse me pa pag medyo nadadala ako magsalita ng English. Mas madali ho sa mag-express ng English. And I've always studied carefully paano ba ako makapagtagalog ng derecho. Sige. Kaya pagpaumanhin nyo, pag na medyo napa-English ako na medyo sabi, sandali. Ang punto ho natin dito mga bossing, antayin nyo muna makaupo, bigyan nyo ng kunting kurtesiya, respeto, at maging desente naman tayo. Hindi ko naman sinasabi, hindi ka mga sangkaterbang desente. Ganun na rin. Kung hindi kayo desente, bagamundo kayo. Or I don't know kung anong pakay ninyo. Kurtesiya, desente, at pagrespeto na hindi pa nakaupo, bumibira na kayo. Gagamit pa kayo ng mga eksperto ko, no? Kung ano sinasabi, small town yan, di po pwede, localize yan, local ang utak niyan, local. Come on! You can be local in terms of your thinking, but global in terms of execution. Get it? Parang siya, paano yun? Local tapos global mo. Global yung leadership and trend. Because you know exactly what's going on around you. Hindi po pwede, hindi nagawa din siya, hindi nagawa sa Amerika. LOL! Laugh out loud. Pag-usapan ho natin yung mga sinasabing mga karaoke na yan. Pag-usapan natin yung mga maiingay na yan, yung mga pag-iinuman sa kali. Kahit sa Amerika, ginawa yan eh. Ibig sabihin ng mga Pilipino, kung gusto lang mag-karaoke madaling araw, pagtatadyakan ko mga lalamunan nila yan. Kung minsan nga, sa labas ng subdivision na, layo na eh. Gusto kong tiradurin eh. Bakit? Gusto kong puntahan, sungal-ngalang kong sapatos ng mga bibig. Alas 12 na madaling araw. Nagsising, alam, ang papangit ng mga boses niyo. Boses pala kayo, mga putok sa buho kayo. Nagagalit ako, hindi. Kinikriticize ko lang. Acting like I'm angry when in fact I'm not. Ano sabi ni Digong? Kala kasi ng mga tao, ganun talaga. Pag-usapan natin mamaya yan. Na kung minsan nakala mo talagang, hindi tayo, yari tayo dyan, papatay tayo. That's not what it is. Listen carefully. Part of packaging yan. So ito ho, ngayon, kayo hong mga sinasabi ho natin na talagang nagsasalita na agad, kinikriticize nyo, nilalait nyo yung probinsyano raw kasi Imperial Manila kasi tayo, lagi nandito yung sentro ng komersyo, sentro ng pangangasiwa, sentro lahat ng sabihin natin, kung pasyonista, sentro dito lahat. Sentro. Sentro tayo ng kalokohan, sentro tayo ng kagaguhan, katarantaduhan, katangahan. Sentro tayo ng krimen, sentro tayo ng kamanyakan, sentro ng lasenggo, sentro lahat ng bisyo. Sentro! Kapag isang lokal na pamahalaan na medyo stricto at hindi mo magawa yung kalokohan, kagaguhan, katangahan, lahat krimen, small town yan. Ganun ba? Small town ba kapag medyo nandoon na sumusunod yung mga tao? Natatakot yung diktador. Anong ibig niyo sabihin? Hayaan lang. Utak mga panot yung mga ano yan eh. Utak panot yung mga ganyan mga utak yan. Pag sinabi ko, napapanot ka sa iyong pag-iisip na wala akong sinasabi rito. Bossing ha, wala akong sinasabi rito. Napapanot ka na sa iyong pag-iisip at sa iyong utak. Mag-isip po tayo ng tama. Hindi ibig sabihin na porket nangyari doon sa Davao at nangyari sa mga probinsya na sumusunod yung mga tao at may disiplina, utak probinsya yan. Small town yan. Small time yan. Ano bang big time? Big time na kalokohan, big time na katarantaduhan, big time lahat ng big time ng PI, big time ng mga SOBs. You can't say it, di ba? Anong gusto niyo natin? Lahat tayo mga P, anak ng P. Subalit may isang anak ng P na kaya niya, kahit sa maliit na probinsya, kaya niya. Kaya yung mga malalaking anak ng P sa Maynila, nasanay sa kanang pagiging anak ng P, big time. Kasi small time ka anak ng P sa probinsya. Sige, lingwahin na ninyo. Porque ba't nagagawa sa probinsya at sumusunod yung mga tao at hindi na iniinom, may curfew, at yung mga rapists mag-iisip at yung mga drug lords, etc., lumalayo, utak probinsya yan. Small town thinking yan. What is a big time? Na kaya mong gumawa ng krimen sa probinsya, sa Manila, kaya mong gumawa ng katarantaduhan dito sa syudad na to, ay mga sangkaterba, mga
tat 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 tat. Hindi ko masabi. What I'm saying, bossing, don't say it that way na porket small time. You watch carefully. Pag sinabi mong small time, ibig bang sabihin yung mga disiplinado, yung mga taong marunong sumunod, mga small time, small town? Normally, we laugh at people na galing sa small town, Pramdi. Because they have certain things na sila'y marunong sumunod, marunong desente, at sila'y, kasap napapansin sa mga probinsya, magalang, matulungin. Kasi mga small time yan eh, small town kasi. Coming from small town, kaya small time mag-isip. Ano bang big time? Kaya niyong gumawa ng krimen, kaya niyong magnakaw, mga potok sa buho kayo. Kaya niyong maging kurakot, kaya niyo lahat gumawa, kaya niyo ng kapabayaan, wala kayong hiya. Ang kakapal ng inyong mga mukha. Kaya yan ang big time. Kung sino yung pasaway big time, yung mga manhid makakapal ang mukha. Come on, nanawa yung mga tao sa mga big time, di ba? Kaya ito sinubukan na nila. Ito na kami sa small time, sa small town, sa small time na tao, sa prom day, kaysa doon sa mga kung saan. Who cares kung saan ka nagaling, nag-aral ka? Boyset yung tao, kaya nga pakinggan nyo. Binabalik nyo ata na gusto ninyo yung dating gawi. Mga potok sa buho. Magsiyayos nga kayo. Eto na, basahin na. Agree with you, Mr. Ben. Hindi pa nga nakaupong presidente, hindi pa nga formal. Nagpo-proclaim, wagi na. Sus, nakurin na. Tama! Sabi ho ni, ang haba ng tama. Lagi na lang sa Maynila focus. Salamat, may bosa sa Mindanao. Sabi ni Marina Retena Sarmiento, puro putak lang ang alam ng mga lang. Reality is digong may political will. I impose ang batas. Impose ang batas. And then si Rodel Juarizo, give time the man from Davao. Tingnan niyo muna. Tama naman. Adele Diaz, sagot po ni Mayor President Duterte. Ay, sus Mariosep. Ay, mahaba. The political will, the mindset, serbisyo, hangad, hindi po magyabang. We'll have to let him lead and to follow. Basta't nakakabubuti sa nakakarami. Si Craven. Iilan ng mga ethical values sa network or meron pa ba? Pag perang pinag-uusapan, ratings ang gagawin, kahit kasinungalingan, maging number 1 lang. Rambo kayong mga SOBs. Easy. Tama lahat. Hindi lahat ng media totoo ang sinasabi tulad ng mga malilit na easy. Hindi lahat ng mga media ay fair. Yung iba na medya-medya lang kasi they belong to yellow journalism. Good morning, sir. Nanuno po ako ngayon sa banibasa ko po ang dyaryo ngayon. Pabor din po rin ako sa death penalty. Okay. Sebastian, if you cannot do great things, do small things in a great way. That's I saw the gongs plataforma ng gobyerno. Sir Ben, may bago pa tayong pambansang insekto. Linta. Okay. Carlos Antonio. That's what I don't understand about he's pro-federalism but wants to impose local government affairs EDSA speed limit. Carlos, we gotta have to wait and see. You're right and maybe you're wrong. Okay, say Alma. Don't underestimate that Davao, the largest city in the Philippines, well-developed city, is the safest to live. Bisaya, I'm so proud of him. Dami ho pa nito, hindi na ho. Lagpas na ho tayo ng oras. Wala na ho, baka si Pahay na ho rito susunod sa akin. Kaya ayoko magkaroon ng latay ng paa sa likuran ko na parang tinadyak na ko palabas. I see you tomorrow. Adios!